Sleeping Adonis, Chapter 12. Dakong 3:00 ng hapon ay bumaba si Sapphire para maghanda ng snacks. Inabutan niya sa sala si Vendis na nakahiga sa mahabang sofa at natutulog. Habang nakabukas ang TV at ipinapalabas ng live ang laro ng US versus Germany sa American Football League. Dinampot ng dalaga ang remote control na nasa ibabaw ng centerpiece at pinatay ang TV. Saglit siyang nahinto nang makita ang newspaper na nakapatong sa dibdib nito. He must have read it. Nagsikip ang dibdib niya. Hindi pa rin siya nakabawi dahil sa nalaman. Hirap siyang maniwala kahit nakabandera na sa harap niya ang katotohanan. Bakit ba siya nasasaktan? Bakit kumikirot ang puso niya? Bakit ba naging si Atran pa? Pumihit siya at nagtungo ng kusina. Kanina pa niya napansin na wala si Eddie. Umalis kaya ito? Kasalo pa nila ito kanina sa tanghalian. Kinuha ng dalaga ang apron sa sabitan sa gilid ng fridge at isinuot. Inilabas niya mula sa refrigerator ang food container. Laman ang mga binalatang saging. Isinalang niya sa stove ang frying pan at binuhusan ng edible oil. Nilakasan niya ng kunti ang apoy. Nang kumulo ang mantikay, nilagay niya ang pulang asukal at isinunod ang mga saging. Pagkaluto ay hinain niya sa babasaging round plate ang piniritong saging at tinakpan ng food cover sa mesa, saka gumawa siya ng fruit shake. Tulog pa rin si Vendis nang balikan niya sa sala, dala ang aluminum tray. Laman ang hinanda niyang merienda. Nilapag niya sa centerpiece ang tray at nilapitan ang binata. Ngayon lang niya ito napagmasdan ng malaya sa malapitan. He is such a good-looking man. Ang hahaba ng mga pilikmata. Those accentuate the beauty of his eyes. Plus the thick eyebrows adding his vigorous appeal. Ang matangos na ilong na parang sinusukat. Mga labing hinahasa ng maraming karanasan na kung ngumiti ay parating nangaakit. Banayad niyang hinaplos ng daliri ang mga kilay nito, ang mga mata, ang ilong. Kasalanan sa batas ang manghipon ng lalaking tulog. Bigla itong nagsalita at dumilat ang isang mata. Ngumisi. Natilihan siya at sa sobrang gulat ay nahampas ito. Hey, sobra ka na. Angal nitong bumangon. Tinibas ang pisngi. Ang sakit ah. Tumalikod siya. Namumula ang pisngi. Tama lang yan, niloko mo ko. Gising ka naman pala. Kastigo niya rito. Ginising mo ko. Akusasyon nito. 4:00 na. Inimusan niya ito. Tuturuan mo pa akong bumaril. Oo na. Ano yan? Natuon ng paningin nito sa pritong saging at fruit shake. Snacks niyo po, sir, para may energy kayo. Patutsyada niya. Mukhang masarap ah. Tinusok niya ng tinidor ang saging at binigay sa binata. Nagsalin din siya ng fruit shake sa baso. Why are you so eager to learn? Gun is not your thing. He suddenly asked. Ito na lang ang hawakan mo at paputukin. Itinuro nito ang pundilyo sabay tawa. Napamulagat siya. Pervert. Namumula ang pisnging binato niya ito sa hawak na tinidor. Sinalo nito ang tinidor at lalong napatawa. Kumuha siya ng isa pang tinidor at tinusok ang saging. Ayaw kong makabala ng sinuman para protektahan ako. Naupo siya sa single set. When the situation get worse, using gun would be an advantage for me. Makes sense. Tinitigan siya nito ng matalim habang kumakain ito ng saging. Malapit na nitong maubos ang binigay niyang isang piraso. Bakit? Tanong niyang naiilang. You're beautiful. Ani nito. Umirap siya. Sus, matagal ko nang alam yan. He laughed again. Ang gusto kong sabihin, sa ganda mong yan, kayang-kaya mong mapaibig ang isang Andromeda kung gugustuhin mo.
Wala akong talent sa ganyang bagay. Even so, I don't believe the Andromedas are too clumsy to fall for that kind of trick. Maraming magaganda sa mundo. But you're different. The kind of beauty you have is something that emanates from the soul. Most men prefer such beauty beyond what the human naked eye is capable of seeing. Ngumiti siya. Punchline ba yun? Masyado namang corny. You're making fun of me. Hindi. She giggled at pinapak ang saging. Umakyat sa taas si Vendis at nang bumaba ay may dala na itong baril at 2 magazine ng bala. Pinuntahan ng binata si Sapphire na nagliligpit sa kusina. Let's go. Yaya ng agent. Tumango ang dalaga. Nagpunas ng mga kamay at hinubad ang suot na apron. Dinala siya ni Vendis sa likod bahay. Doon ay pumasok sila sa isang maliit na pinto kung saan tumambad sa kanya ang sementadong hagdan. Kinapa ng lalaki sa dingding ang switch ng ilaw at pinindot. Sumabog ang malamlam na liwanag mula sa mga maliliit na bombilyang nakahilera pababa. Bumaba sila sa hagdan at humantong sa isang malaking pintuan. Binuksan nito iyon. Sa gilid ng pinto ay kinapa nito ang switch ng ilaw. Pumasok sila. Agad na masyal ang mga mata niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang silid na kinaroroonan nila ay isang firing range. Bumuntot siya sa binata na nagtungo sa counter. Ibinaba nito roon ang 45 caliber pistol at mga bala. Before we start, kiss muna. Kinindatan siya nito. Lokong to, gusto pa yata ng advance. Mas masarap magtrabaho kapag naunang bayad. Dagdag pa nito. Tapos na, nakapagbayad na ako. Kanina habang tulog ka. Hinahalikan kita. What? Are you serious? Kasalanan mo, bakit kasi natulog ka? But that's not fair. Angal nito. There's nothing fair in love and war. I won't accept that. Argumento ng agent. Hindi ka patas. Bakit kung kailan tulog ako ay saka mo ko hahalikan? Aba, wala naman sa usapan natin na hindi pwedeng halikan ka kapag tulog. Napailing na lamang si Vendis. You've got me this time. But just this time. Ngumiti siya. Now, shall we start, sir? Walang nagawa ang agent. Sinimulan nito ang pagtuturo sa kanya. Unang-una sa mga specifics. Kung papaano alisin ang safety lock ng baril. Sunod ang paglalagay at pagtatanggal ng magazine. Ipinakita rin nito ang tamang paghawak ng baril. She thought he's splendid while explaining everything she needs to know. Nagtungo sila sa firing area para sa actual firing lesson. Si Vendis ang unang sumubok. Inasinta nito ang bullseye at nagpaputok. 5 sunod-sunod. Lahat ng bala ay tumama sa gitna ng bullseye target. Sharpshooter ka pala. Namamanghang wika niya. Gusto rin niyang sabihin ang cool nitong humawak ng baril. Hindi man lang nayayanig ang kamay nito at braso. Para bang sa lahat ng kaya nitong gawin, iyon ang pinakamadali. You haven't seen the best yet. Kumindat ang binata at binigay sa kanya ang baril. Tinanggap niya yon at hinawakang maigi sa 2 kamay. Itinutok niya ang baril sa bullseye target. Not yet. Wait for my signal. Nagtungo si Vendis sa likuran niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay para alalayan ang kanyang mga braso. Relax and focus on your target. Now, fire! Kinalabit niya ang gatilyo ng sunod-sunod. Sa 5 putok, 3 ang tumama sa bullseye. Ang 2 ay nasa labas ng pinakagitnang bilog. Perfect for the first try, honey. Komento nito, hinagkan siya sa tenga. Nilinga niya ito at ninitian. He smiled back.
Kung hindi nakasuporta ang binata mula sa likuran niya, hindi niya yun magagawa ng tama. Dama pa rin niya ang malakas na impact ng pagputok ng baril. Hindi siya niyanig pero nangalay ang mga kamay niya. Pagkatapos ng hapunan ay muli niyang niyaya si Vendis sa firing range para ituloy ang firing lesson niya. Pinagbigyan naman siya nito. Sinubukan niyang bumaril na wala ito na nakasuporta sa kanya mula sa likod. Nagawa niya pero wala isa man lang sa mga balang itinira niya ang naligaw sa bullseye target. You applied too much pressure on your wrist. But anyway, you're not bad after all. Masasanay ka rin. You have potential. More practice and you'll be good enough. Komento ng lalaki. Hindi ko naman kailangang maging sharpshooter katulad mo. Pangungonsolo niya sa sarili. Muli niyang inasenta ang target. Hindi sumagot si Vendis. Ngunit ramdam niyang mainit nitong titig. Gusto niya itong sawayin. Dahil nako-conscious siya. Kaya lang, kapag ginawa niya yun, lalo lang siya nitong tutuksuhin. Nag-concentrate si Sapphire at kinalabit ang gatilyo. Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa buong firing range. Kumilos ang agent. He took a closer look at the bullseye target. Nice one, honey. You've got shot on the bullseye. He announced. Nag-thumbs up. Napalundag sa tuwa ang dalaga. Without noticing, she hugged Vendis after putting down the gun. Saglit na natigilan ang lalaki, but he didn't react. Kumalas siya sa pagkakayakap rito, ngunit hinapit siya nito sa baywang at walang babalang hinagkan sa mga labi. Sinubukan niyang manulak, but he's just too strong for her. Kaya nagpasya siyang magpaubaya na lamang. She opened her mouth and responded to his kiss. Nang biglang mag-flash sa kanyang utak ang mukha ni Atran. Napadilat siya. Bakit ang lalaking yun? Confused. She shuts her eyes off again tightly and tried to concentrate on Wendy's hot kisses burning her lips. She was almost out of breath when he released her. Magdalene, he whispered, breathing hard and fast. Tumitig siya sa mga mata nito at natakot sa kislap ng pagnanasang nakita roon. He wanted her. No. She escaped from his arms and ran away. Magdalene, wait! Hinabol siya ni Vendis. Binilisan niya ang tagbo paakyat ng hagdan at palabas ng underground. Shit! Nagmura ang lalaki. Stop running! Damn it! Ano bang problema? Sapphire! Hindi niya pinansin ang binata. Tagbo lang siya ng tagbo. Hanggang sa pitin niya ang labasan. Ngunit nahabol siya nito bago pa man siya nakapasok ng bilya. Hold it. Magdalene, what's wrong with you? Tanong nitong naghahabol ng hininga at hinawakan siya sa pulso. Humarap siya rito na hinihingal rin. Let go of me. Angil niya. You can possibly be mad. I'm not. Iniwas niya ang mga mata. Then why? Binitiwan siya ng lalaki. Please, let's stop this. Nagigilty ako. Nagsalubong ang mga kilay ni Vendis. Nagigilty saan? Nangako ako kay Ray na siya lang ang mamahalin ko. I can't betray that promise. Keeping a promise like that to dead lover is no less than going with him in the grave. I'm sorry. Nagbaba siya ng tingin. Sana maintindihan mo. Anya at iniwan ang binata. Sapphire. He could just whisper and clench his fist tightly. To be continued.